ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nanganganib ang buhay ni Justin. Nakasunod na si Gilbert sa kanya. Masasabi kaya ni Justin ang lahat ng mga sikretong nalalaman niya bago siya mapatay ni Gilbert? Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Gusto nang aminin ni Justin ang katotohanan. Una niyang naisip na sabihin sa daddy niya, pero nahihirapan siyang makausap ito. Naisip din naman ni Justin na sabihin na ito sa mami niya, kaya plano niyang ayain si Giselle na kumain sa labas bilang mother and daughter date. Malungkot si Justin dahil may pagbabanta na si Morgana sa buhay niya. May mga premonition si Giselle na ang sabi ay pwede na siyang mawala dahil maayos na silang mag-ina. Pero kinontra ni Justin ito. Sabi niya sa mami niya, wag naman siyang magsalita ng masama dahil nag-uumpisa pa lang ulit silang maging magkasundo. Niyakap ni Giselle si Justin at sinabing mahal na mahal niya si Justin. Ganon din si Justin. Niyakap niya ng mahigpit si Giselle at sinabing mahal na mahal niya ang mami niya. Naghintay pa ng ilang sandali si Justin dahil may trabaho lang natatapusin si Giselle. Habang naghihintay si Justin, hindi siya mapalagay dahil sa sunod-sunod na naiisip niya ang pagbabanta ni Morgana sa kanya. Natatakot siya para sa kaligtasan niya. Ngayon pa lang sila nagkakamabutihan ng mami niya, pero mukhang may iwan na naman niya ang mami niya at siguradong iiyakan siya nito. Hanggang sa nagkita na ulit sila at kumain sa labas. Habang kumakain si Giselle, sinabi niya na napakasaya niya na kasama niya si Justin. Napansin ni Giselle na hindi kumakain si Justin. Napangiti na lang si Justin. Gusto niya lang din naman na makasama at titigan ng mami niya. Nagtanong si Justin, Mami, ang saya-saya ko. Paano kung mangyari ulit ang nangyari noon? Ang naging pakikipagsabuatan ko noon kay Moira. Nakangiti nung una si Giselle, pero biglang sumimangot si Giselle. Anak, kahit gaano kita kamahal, alam mong hindi ko papanigan ang kasamaan. Kahit anak pa kita, hindi kita kukonsintihin. Please, sana hindi na yun mangyari ulit. At alam kong hindi na yun mangyayari dahil alam kong nagbago ka na. Huwag na rin nating pag-usapan pa dahil yun na yata ang pinakamalungkot na nangyari sa buhay ko. Ang magalit ako sa'yo. Kalimutan na natin yung babaeng yon. Wala na siya sa mundo. Ilibing na natin ang mga bangungot natin sa kanya. Ang ganda-ganda ng araw natin, masisira lang ng dahil sa babaeng yon. Basta ako masaya ako dahil magkasundo na tayo. Tahimik lang si Justin. Umatras na siya sa planong aminin ang pagtatago niya sa lihim ni Morgana tungkol sa pagkatao niya at ang lihim ni Zoe. Pagkatapos ay bumalik na rin sila agad sa Apex. Nagpaalam naman si Justin na may dadaanan lang muna siya. Litong-lito si Justin, pero balik naman sa trabaho ulit si Giselle. Sa pagkalito ni Justin, si RJ ang naisip niyang kausapin. Siya na lang ang natitirang pwedeng umintindi sa problema niya. Tinawagan ni Justin si RJ para aminin lahat ng nalalaman niya. Pero hindi maipaliwanag ni Justin ang lahat sa cellphone. Kaya gusto niyang makausap ng personal si RJ. Pumayag din naman si RJ. Sa kwarto ni Chang Susan, nabanggit ni RJ kina Lynette at Annalyn na magkikita at mag-uusap sila ni Justin. May sasabihin si Justin tungkol sa pamilya nila. Naiintindihan ni Lynette na importante ito, kaya hindi na siya tumanggi. Paglipas ng ilang sandali ay umalis na si RJ para makipagkita kay Justin. Sa maghapon ni Giselle sa Apex, ikinuwento niya kay Lynette na nagkasama sila ni Justin, ang masayang paglabas nilang mag-ina. Ang gaan ang pakiramdam ni Giselle dahil magkasundo na ulit sila ng anak niya. Naalala naman ni Lynette na nabanggit ni RJ na magkikita rin sila ni Justin. Nagulat si Giselle kung ano kaya ang dahilan ng pagkikita nila. Hindi kasi ito nabanggit sa kanya ni Justin. Kaya parang excited siya na malaman. Si RJ ang tinawagan niya. O Beng, magkikita raw kayo ni Justin mamaya. Sumagot si RJ. Hello ate. Actually ate, magkasama na kami at naririnig ka niya. May gusto daw siya sabihin sa atin tungkol sa family natin. Nakangiti si Giselle. Ano yun? Sumagot si RJ. Ate, sinabi niya na gusto niya na tayo lahat makausap. Nagsalita si Justin.
Yes, Mommy, may aaminin po ako sa inyong lahat. This concerns not only you, pati na rin sina Tita Lynette at Annalyn, nagtanong si Giselle. So tatawagin ko rin ba sina Zoe at Annalyn? Narito na sa tabi ko si Lynette. Nakatingin si RJ kay Justin. Naghihintay ng go signal tungkol sa tanong ni Giselle. Tumango si Justin. Sinagot ni RJ si Giselle. Yes ate, pakitawag na rin sila. Sumigi na nga si Giselle para hanapin sina Zoe at Annalyn. Samantala, sa sobrang lakas ng kutob ni Morgana na ikakanta siya ni Justin, balak niyang ipagawa si Justin kay Gilbert. Inutusan ni Morgana si Gilbert na patahimikin na si Justin dahil nagiging sagabal na ito sa mga plano niya. Hindi nagdalawang isip si Gilbert. Nangako rin si Gilbert kay Morgana na magiging loyal na siya dahil nawala sa kanya ang perang tinakbo niya. Na kay Lucy na, pinagtiyagaan ni Morgana ang pangako ni Gilbert. Pinanghahawakan niya ang salita ni Gilbert. Sinimulan na ni Gilbert ang pagsusunod-sunod kay Justin para makakuha siya ng tiyempo sa trabaho niya. Sa lugar kung saan nagkita sina RJ at Justin, nandun na rin si Gilbert. Nag-update siya kay Morgana. Pinaalam niya na nakita niya si Justin at nakipagkita kay RJ. Nagulat si Morgana. Nagbilin si Morgana na kahit ano pwedeng gawin ni Gilbert kay Justin. Basta, mapatahimik niya ito. Si Justin lang ang target niya. Wag na wag idamay ni Gilbert si RJ dahil importante si RJ kay Zoe. Nangako naman si Gilbert kay Morgana na malinis ang gagawin niyang trabaho at hindi mapapano si RJ. Sa loob ng restaurant, nag-uusap na sina RJ at Justin. Nung maabutan ni Gilbert, umupo siya malapit sa dalawa, nakikinig sa pinag-uusapan. Samantala, nung ibaba ni Morgana ang tawag niya, ay narinig pala siya ni Zoe. Nagalit si Zoe sa mami niya dahil bakit pati si Justin ay dadamay niya pa. Nagulat si Zoe na may nalaman na pala si Justin tungkol sa lihim nila, pero hindi ito dahilan para patayin nila si Justin. Makukuha naman sa pakiusap si Justin. Ayaw pumayag ni Zoe sa plano ng mami na trabahuhin si Justin. Kapag mangyari yon, si Morgana agad ang pagbibintangan nila. Pero wala nang pakialam si Morgana dahil kapag naisiwalat na ni Justin ang katotohanan, makukulong si Morgana. Mawawala ng mana si Zoe at magagalit si RJ sa kanila, pati kay Zoe na ayaw mangyari ni Morgana sa anak. Nagtatalo silang mag-ina. Hindi na mapigilan ni Zoe si Morgana. Sa masama nitong plano kaya naisipan niyang kontakin si Justin para balaan na mag-ingat dahil nalalagay si Justin sa peligro. Sinubukan ni Zoe na tawagan si Justin pero nagre-ring lang ito. Hindi sinasagot ni Justin. Napansin ni Dr. Luke ang pag-aalala sa mukha ni Zoe kaya tinanong siya nito. Sinabi ni Zoe, si Justin kasi hindi sumasagot sa mga tawag ko. May sasabihin pa naman akong importante. Sumabat si Dr. Joy. Baka iniiwasan ka kasi ang sama ng ugali mo. Napikon si Zoe. Sinugod niya si Joy kung may problema ba ito sa kanya. Inawat sila ni Dr. Luke para hindi na humaba ang pagtatalo nilang dalawa. Huminahon na rin si Zoe agad dahil mas importante sa kanya na makausap niya si Justin kaysa makipagtalo pa sa kaibigan niya. Si Giselle naman ay patuloy ang paghahanap kay Zoe. Si Zoe na lang ang kulang dahil nasa loob na si Annalyn para sa family meeting nila na ibubulgar ni Justin. Nasa lubong ni Giselle si Morgana at kay Morgana pa niya tinanong kung nakita ba niya si Zoe. Morgana, nagkita ba kayo ni Zoe or nagkausap man lang? Nag-text na ako sa kanya kanina pa pero parang hindi niya naman ako iniintindi. Nasaan ba si Zoe? May family meeting kami at importante to. Kunwari ay nabigla si Morgana. Family meeting? Anong nangyari? Naiinis si Giselle sa tanong na ito ni Morgana. Sinabihan niyang walang pakialam si Morgana. Napikon rin naman si Morgana sa ginawang pambabara ni Giselle sa kanya pero hindi niya pinahalata. Pag-alis ni Giselle, nagbanta si Morgana. Ang kaninang mukhang may malasakit sa pag-uusapan ng pamilya Tanyag ay naging mukhang tigre. Tingnan lang natin kung makaka-family meeting ka pa dyan kapag bangkay na ni Justin ang dumating dito. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel at magkita-kita pumuli tayo sa mga susunod pang episodes.